Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:18 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kada subong mga biyan sang Lunes, Mayo 11 tuig 2026. We are down sa ikaduhang Lunes sa bulan sang Mayo. Kamusta ang inyong weekend? Sabay pa nga nakapahuwang, naka-recharge para sa panibag-o naman mga abyanong semana. Today is Monday, no? Kada Lunes na do masako-sako gid ang aton nga mga kautukan. Mga bag-o no nga mga transaksyon, mga papeles, mga dokumento nga kailangan or kinahanglan nga tapuson. Kag syempre for those no working sa government, masako-sako man ini nga adlaw. Kumbaga imbukada no sang week. Nonetheless mga biyan, kita diri no sa programa Balita Sosyal, padayon ang aton nga pagdulong sa mga balita, mga impormasyon natuhoy sa social services sang aton man nga gobyerno. Sa kinaandan mga biyan, akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata ka mag-aupdanay kita. Kutubla 1:55 subong nga hapon. Before kita mga biyan magapatot sa mga balita gikan diri sa Western Visayas, magakuha kita na sa naton ka latest nga weather update, kaupod man ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa aton piyang kalinya si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Lunes, May 11, 2026. So, as of 10 a.m. gining-agang, ginamonitor natin nga si Bagyong Kaloy, ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay may kalayoon 475 km east of T1 Eastern Samar. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center, kag gusts nga up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 10 km per hour. So, base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Kaloy
ay wala man ni siya ti direktang epekto sa aton, especially diri sa may Western Visayas, kag may posibilidad nga weaken ini or magahina into a low pressure area sa dakaron nga adlaw. And then easterlies ang padayon nga nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, maga-eksperyensya kata sa magulugal umon tug dumagal umon nga kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan pangalan ug panag-uog labi na gid sa hapon kag kagabihon tugas ang easterlies. Makasara naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga mga dala sa makasara na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:29 kag ng aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magagalabot 42 degrees Celsius. Kag muna yung aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madawag nga salamat. Yes. Ma'am Lenore, balikan naton ining pahayag nimo no nga wala sang direkta nga epektong ining si Bagyo Kaloy diri sa aton sa Western Visayas. Posible bala Ma'am Lenore no nga despite this maka-eksperyensya kita sa pag-ulan-ulan? Yes sir, ma'am, possible mga pag-ulan-ulan, especially sa mga mountainous areas, mga isolated mga pag-ulan. Subong ma'am no, as of 1 PM may ma-monitor bala kita nga mga area nga nagaulan diri sa aton sa rehiyon? Well, as of now, ma'am, sa Dokaran wala magkatatumin kita may mga significant mga pag-ulan diri base sa aton sa radar image natin. May san-o ginalauman nga nagwa sa par ining bagyo Ma'am Lenore? Well, ang ini nga bagyo, ma'am, ay may posibilidad nga mag-weaken into a low pressure area, and then posible nga mag-lusaw naman sa maski sa diri pa sa sulod sa ating apartment. Aside sa sini nga bagyo Ma'am Lenore no, sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, may ara pa bala kita iba nga ginabantayan nga weather disturbance sa sulod kon sa guwa man sang PAR? Yes, ma'am, may ara kita isa ka low pressure area sa guwa sang ating nga PAR. However, ang ini nga bagyo ay unlikely man or LPA nga ni ay unlikely man or manabo ang chance nga develop ni into a tropical depression na kang bagyo. Pero wala man ini siya epekto diri sa aton ma'am any parts of the country? Yes ma'am, wala siya direkta nga epekto. As for our heat index, maximum heat index Ma'am Lenore, ano bala no ang pinakamataas na naton nga na-record as of 1 PM? Well, as of 1 PM, ma'am, pinakamataas natin na record nga heat index diri sa station ay 43 degrees Celsius. Nakuha natin na sini nga alauna lang. Ano ang epekto sa ni Ma'am Lenore no kag ano ang panugyan sang aton nga pag-asa sa aton man nga mga tagpalamati? Well, posible kita sa maka-eksperyensya sa heat stroke or heat cramps kag heat exhaustion sa tuman nga or sa sobrang mapagbalad sa init. And then, mag-inom lang kita sa madamong nga tubig, stay hydrated, magsuksok lang kita sa mga preskong, mga bayo, kag magdara lang kita permis ang panangga natin sa init, kag if possible, ikawalan natin gid magpabalad sa init adlaw. Okay, with this Ma'am Lenore, mandamong gid nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa inyo dira. Welcome ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So sa gihapon no, yara sa sulod sang PAR ining si Bagyong Kaloy, pero ginalauman mga abyan no nga mangin isa na lang ini ka low pressure area. Although may ara pagkikita sang isa ka LPA no outside of PAR, pero according kay Ma'am Lenore wala ini siya sang epekto diri sa aton sa Western Visayas. As for our heat index, mga bena, mataas-taas ang aton nga heat index
nga recorded no subong Lunes gani no sa mga kauturan naton dira. Don't forget no nga mag-inom gid sang inyong nga tubig. And for those no nga mga mamumugon naton nga ti kinahanglan no kay ti parts sang inyong nga obra pagbulad sa adlaw kapareho no sang ato nga mga traffic aids, sa mga street sweepers naton, sa mga vendors, mga construction workers naton, sa mga security guards naton dira. And for those no nga may mga kaladtuan, may mga transaksyon, magbitbit gid no sang inyong payong, and from time to time no magpanilong gid. Nakip no sa mga posible naton diri maeksperiensyahan ang heat exhaustion, heat cramps. So magsigi-sigi no ang pagbulad nimo sa adlaw, posible man no ang heat stroke gani. Much better no kung wala sang mga importante nga kaladtuan, stay no sa inyo panimalay, and from time to time for those nga mga mamumugo naton nga ti nagabulad sa adlaw, magpanilong gid. At syempre mag-inom no sang madamo nga tubig. Philippine Standard Time, 1:30 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, lakip sa aton nga pagaistoryahan ang pag-umpisa mga abyan sa pagpanagtag sang Cash Relief Assistance o CRA sa aton nga mga public utility jeepney o kung PUJ driver diri sa Western Visayas. So subong nga May 11, may nakaschedule no nga payout diri sa aton sa Iloilo, particularly sa Oton National High School for those mga beneficiaries naton coming no sa First District of Iloilo. At sa Tamasak Arena naman no sa Barotac Nuevo, Iloilo, ang mga PUJ driver naton halin sa 3rd kag 4th District of Iloilo. Samtang mga abyano sa Guimara, sa Kapitolyo, sa Hordano, ginahiwat man sa karon ang payout sa mga jeepney driver man naton gikan dira sa probinsya sang Guimaras. So kaina mga ben nagpadulong kita no didto sa Oton National High School kung sa diin more than 700 diri no ka mga benepisyaryo ang ginalauman nga mag-claim sang ilaman niya nga CRA nga balor 5,000 pesos. So ang inino nga CRA ang isa mga abyano sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang aton nga mga driver no those no sa transport sector nga tuman gid nga naapektuhan sang siniman nga padayon nga pagtaas sang petroleum products. Klaro ho naton mga abyano ha, this is on top ha sa fuel subsidy sang aton man no nga LTFRB kag sang iban pagid naton nga mga LGU kay may mga LGU kita like for example diri sa aton sa Iloilo City nga nagahatag no sang ilaman nga fuel subsidy sa mga drivers. So iniya mga biyan sa idalom sang Cash Relief Assistance sang Department of Social Welfare and Development. Kung madumduman ninyo, sang April no naghiwat kita sang payout sa mga tricycle drivers. This time mga abyan mga PUJ driver. So sa Oton mga abyan no may ara kita sang duha dito kaina no nakita nga lanes para sa aton no nga regular nga mga jeepney drivers, and may ara kita mga priority naton nga mga jeepney drivers or those no mga senior citizen naton. So may ara sila sang ilang separate nga linya. So may ara kita mga abyan 600 plus no sa regular naton nga mga drivers and more than 70 sa priority lanes naton nga nagapila didto kaina. So later on mga abyan no, sa aton nga pagbalik pabati ko sa inyo ang pila sa mga na-interview naton kag tingwaan naton nga malabot ang aton mga Regional Information Officer sang DSWD si Ma'am Therese Faliligaste to give us update no kung pila na bala no ang nahatagan as of 1
PM sang aton nga CRA kag miara ang mga beno pamangkot no san uayhan ang mga taxi drivers naton, ang mga delivery riders naton. Tingwaan naton ina mga beno mapamangkot later on if available no ang aton man nga Regional Information Officer. Storyahan naman mga biyan ang paghiwat sang aton ng Department of Education. Kaupod man no ang aton nga mga local government units kag health agencies sang Yakap at Kalinga Caravan kag audit no sang DepEd nationwide mental health hotline kag learner support system or learner support centers dira sa Cabanatuan National Comprehensive High School. So hibaloon naton bala ano ang tinutuyo sini sa paghiwat no sang sining Yakap at Kalinga Caravan kag audit sang nationwide mental health hotline and learner support centers. So bantayan ini tanan mga abyan sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at NCCA. Philippine Standard Time, launa 37 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Mga abyan, as mentioned earlier, no, subong adlaw, aside mga abyan, no, sa aton man nga paghiwat, no, sang payout, sang cash relief assistance, sang DSWD6 sa aton nga mga PJ jeepney drivers diri sa Western Visayas, may isa mang mga abyan, no, ka-activity ang aton nga Department of Education Region 6, kung sa diin mga abyan, may ginhiwat dito, no, sa Kabatuan, particularly, no, sa Kabatuan National Comprehensive High School, nga yakap at kalinga caravan and audit, no, sa nationwide mental health hotline and learner support centers. So while waiting mga abyanong sang aton nga koneksyon, no, sa aton man nga DSWD to give us update, no, sa sini nga tagtaganay sang CRA, makaupod naton mga abya subong man nga hapon ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. Sibaluon naton ang ini nga activity nila kaina sang aga. Mga abyan nga rin sa aton piyang kanina ang aton nga Regional IO si Sir Hernani Escolar Jr. sang DepEd Region 6. Sir Hernani, good afternoon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am Miriam, kaga sa ngalan sa ni DepEd Region 6 Regional Director Cristito A. Eco, gatamyo gikitas ni sa sinikamay hapon sa tanan. Yes. Sir, as mentioned earlier, no, may ara kita sang isa ka event dira sa Kabatuan National Comprehensive High School. Ano ba lang about sa sini, sir, no, nga yakap kagalinga caravan and syempre, no, ang aton mental health hotline and learner support centers. Ini siya kina, no, sang aga, dinapit na nga bisita, no, ang aton sining director from the central office, Director Miguel Angelo S. Mantari. Siya sini, no, ang from the Bureau of Learner Support Services naton sa DepEd Central Office. Kaysa ila sini under, no, ang aton sini nga mga programs, especially nga nag-affected, no, sa aton sini nga mga kabataan. So kina sang aga, nangin host, no, ang Kabatuan National Comprehensive High School and the Schools Division of Iloilo asang kalinga caravan, no, kag subong man ang audit or ang pag-check sa aton sila nga central office, no, sa nationwide mga mental health hotlines naton and learner support centers naton. So dito kina sa Kabatuan, nag-discuss, no, ang aton sila nga mga partners, especially nga ang Schools Division of Iloilo, mayari ini sila, no, sa program ginatawag naton nga Itokare. Ini siya isa comprehensive sino nga program sang Schools Division of Iloilo na kung saan nagka-focus ini siya, no, sa pag-strengthen sang mga school-based health and wellness nga services naton, particularly gid sa mga needs ng aton sini nga mga kabataan, and also it's also a way, no, of having a linkages sa aton sini nga mga community agos sini nga mayara kita sang isa sini ka somehow do umbrella ina siya sang services nga pwede nato ni provide sa isa sinika bata. And also kadungan man sa event naton kaina, dito ni sini, no, sa may Kabatuan National Comprehensive High School, ang partners nato, no, sa PhilHealth, sa ila sini nga membership point person, no, sa PhilHealth kasi Ma'am Aura Lagos, nag-discuss man ini siya, no, sa mga programs and services ng PhilHealth, and at the same time si Dr. Rodney Labis, ang Provincial Health Officer 1, nag-discuss man siya, no, regarding sa Project Tipong kabataan. Iyagi din na siya, no, sang aton sininga provincial government of Iloilo sininga programa. So ini siya is a way, no, nga gina-ensure naton sa DepEd nga mayara kita, no, sang pamaagi agud sini nga keep naton, no, ang aton sini nga mga programs aligned with the needs, no, sa mga kabataan naton, especially kung nag-affect din siya, ma'am, no, sa Ma'am Grace, no, sa ila sini nga mental health. Yes. Kaya we know nga kung isa ka bata affected ang iya sini nga mental health, it will somehow affect, no, sa pagtuon man sa sini nga bata. And kadungan sang sini, no, may araman sa mga events sa nagkanailayan sining area, particularly isa sa Luzon and one sa Mindanao. Kagito ya sa Luzon, no, ang atong secretary sa Niangara ang dito, no, participate dito. In Kitaya, diri sa Region 6, we participated through Zoom
sa sinang event dito sa may Luzon. Sir, bali diri no sa aton nga Department of Education Region 6 no, kamusta ang mga programs naton no? Paano naton gina-make sure nga ginaamligaan gid naton no ang health sang kabataan naton kag syempre ang ilaman nga mental health? Actually, naglibot kina no si Director Mantaring dito sa may teen center dito sini sa may Kabatuan, kay dito nakita niya no ang mga programs nga imo no sang eskwelahan, particularly sa pag make sure no nga may mga facilities kita para sa aton nga kabataan. Kay one of the point of discussion dito, right after the program may sang small symposium upod sa pila sini ka mga learners coming from Kabatuan, nga kung sa diin diri gin pa-intindi sila no ang mental health, gin pa-intindi man sila ang ikayong lawas, gin pa-intindi man sila ang kung how to maintain no proper hygiene, etc. Kag subong man agud sini nga malikawan sila no nga malatnan sini sa mga emerging nga mga balay nang nag-affected bala sa kabataan, like isa dito kay na is the HIV, explain na siya, and also how to avoid sinisang no sang teenage pregnancy, explain man na siya kay na dito in a way nga angkop no sa aton sini mga kabataan sa DepEd. Yun. Sir, ay idugang ko na lang no, last week naghiwat makita no or gin-convene nato ng aton ng mga school heads and teachers no coming from different SDO diri sa Western Visayas sa Pasig City. Ano ang tinutuyo sini sir? Inang sang tinaligdan siniya nga semana, it's part no sa I think it's two part na siya nga event nato no sa DepEd. It's spearheaded by our central office ning learning systems strand no sang Department of Education Central. Agud sini nga may explain no sa aton sini nga mga school heads kung ano gid sini bala ang mga latest sini nga mga guidelines naton sa DepEd. Kiti kung kisa bala Mamya Grace no, may ara kisa nga sa kadamuon sa mga laws nga dapat naton i-implement sa DepEd, kung kisa may ara sang lain-lain nga interpretation. Yes. So right there and then ang aton sini nga mga school heads gin-explain gid sila no coming from central office kung ano ang sakto no nga pag-implement naton, particularly that in our public schools for the next school year we will be implementing na no sang especially this coming June na gid, we will be implementing the 3-term school calendar. So isa na siya sa point of discussion nga gin-tackle during that day no dito sa may Pasig City. Kung for example, kung wala kita sang himuon ng orientation, especially that we will be implementing a law or a DepEd order nga nag-affect gid no sa pagtuon sa aton nga kabataan, it must be properly cascaded and communicated no sa aton sining nga mga school leaders, particularly our school heads. So inang natabo sang tinaligdan sini nga semana nga pag-orient no sa ila is a way of making sure that they are aware of these procedures no or these rules and guidelines coming from the Department of Education. And I think this week no may naka-schedule pa na siya nga ang participants naman niya nato this week are the teachers for this week. Sila naman sininya ang aton sini nga mga participants. So hybrid, may areas nga hybrid, may areas nga on-site. Agud sini nga ma-make sure nato no nga tanan makabalugid busingon halin sa region, pakadto sa division, pakadto sa school, pakadto sa aton sini nga mga teachers. They are aware no of these latest policies coming from the Department of Education, especially those emanating from central office. Yun. Lastly, Sir Hernani, no, I don't want to take much of your time. Ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga learners and teaching and non-teaching personnel of DepEd Region 6. Kita no sa DepEd Region 6 through the leadership of our Regional Director, Cristito A. Eco, we want to make sure no that all programs sang Department of Education no are properly implemented there is sa my region. That's why we are conducting no this
a series of orientations with our school leaders and the personnel, especially no kay kakadto gidiri ang taga central office na gud sini mag-update no sa aton sang mga latest policies nila, especially those affecting our learners. So kitaya sa region, we are because DepEd Region 6 is an implementing arm of the central office, we will make sure no nga guided ang tanan naton diri nga mga personnel kag schools naton diri on these policies. That's why we are really doing this to make sure nung aware sila kag wala sa may maglisaba sa sini nga mga policies. Kag if ever nga mabudlayan gid no ang aton nga mga personnel, mabudlayan man ang aton sini nga mga school leaders, the divisions are there to provide technical assistance. Kung kinanglanon ng intervention sa region, we are here also to provide the necessary technical assistance sa ila and interventions no and guidance just to make sure no that we really implement these programs. Kaya ini nga mga programa nga nino ini mga new policies coming from the central office is for the benefit gid sa aton sini nga penultimate nga stakeholder, which is our learners. Sila gid siniya ang intended nga mangin recipients nino, and there's wisdom behind kung ginobra nato nini siya, and that wisdom is to make sure that we deliver the quality basic education gidya sa aton sini nga mga kabataan. Yon, with this Sir Hernani, madamo gid nga salamat once again no, sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa programa Balita Social sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, sir. Maraming salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyano, si Sir Hernani Escolar Jr., ang atong Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas sa sinimano nga event dira no sa Kabatuan Comprehensive National High School. So tinutuyo sini mga abiyano nga amigano ang ikaayong lawas ang aton nga mga estudyante. Kag syempre no, lakip diri mga abiyan ang mental health sang aton nga mga learner. Hambal gani ni Sir no kung apektado no ang ikaayong lawas kag syempre no ang mental health sang aton nga mga estudyante affected ini mga biyano ang ilang nga pag-eskwela. That's why nga gina-make sure no sang aton mga Department of Education na sa pagbukas no sang school year 2026 to 2027 in place man no ang mga serbisyo sang aton nga mga buluthuan kag sang ikaayong lawas sang aton nga mga estudyante. And of course no ang update sa mga pulisa sang DepEd ging cascade man no last week sa aton nga mga school heads and teachers. Samtang mga biyan, as mentioned earlier no, subong nga adlaw masako-sako kita no diri sa aton sa Western Visayas apart no sa event no sang aton nga Department of Education, isa man mga biyan no sa may pinakamasako subong nga adlaw ang ating Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nag-umpisa na mga bino ang pagpanagtag sang CRA sa ating mga public utility jeepney drivers. Agad maghatag mga bino sang update sa siniman nga padayon natin nga payout. Yari sa atong piyak na linya ang aton nga Regional Information Officer sang DSWD6 si Ma'am Therese Feli Ligaste. Ma'am Therese, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, maayong hapon sa tanan nga tagpalamati ka nakatanaw sining imo programa, Miss Marian, no? Diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa aton tanan. Yes, Ma'am Therese, subong nga adlaw no ang una nga adlaw sang aton nga pagpanagtag sa mga PUJ drivers naton sa Western Visayas. Kamusta no ang aton man nga pagmonitor sa sini nga sitwasyon no? Pila ang ginalauman naton nga mahatagan nga PUJ drivers subong nga adlaw May 11. Yes, so sa subong adlaw may ara kita nga payout sa nagkinalain-lain naton nga mga strategic venue, no? Ilabay na gid in province of Guimaras, no? We have there sang target nga 251 ka mga jeepney drivers, no? In Iloilo First District naman yan, no? Dito sa Uton National High School, no? May ara kita dira 752 ka mga
drivers or jeepney drivers nga makabaton, and also in Barotac Nuevo in Tamasak Arena, no. May ara kita dito nga 445, no, sa different LGUs man niya of the 4th district, and pila ka mga LGUs ang 3rd district ang cater, no, dira sa may amo na nga pay outside, no. So nasa ara sa 1,400 na sa mga jeepney drivers ang makabaton sa cash relief assistance subong adlaw. Yes. Apart today, ma'am, no, may ara pagkita naka-schedule man nga buwas, no, May 12. So, padayon na ini subong nga semana ang aton nga pag-release sa mga jeepney drivers naton. Yes, that is right, no. We started today for our jeepney drivers May 11 until May 16. May ara kita na nga naka-schedule. So actually by tomorrow, let me take this opportunity na lang, no, Yes. Miss Marian, no, to provide sang aton nga schedule man for payout agud nga sa tanan nga mga makabati, no, sa Yes. aton nga mga jeepney drivers, no. You have the idea na of especially where, no, ang aton nga mga payouts inyo nga lugar, no. For May 12, no, the whole province of Aklan will be in ABL, no, in Kalibo. In Capiz naman niya, that's also May 12, no, in Robinsons, Rojas City, and that will start mall hours, mga around 11, no. So muna siyang nakaschedule natin for May 12. And for 13 naman niya, no, is Iloilo City, no. So may duha kita dira ka payout site, no, in MH Haro, no, Iloilo City, and also sa Zamora, Meliesa, no, nga city proper. So for details, no, especially kung diin sila specific makadto nga area, Yes. especially sa mga jeepney drivers natin in Iloilo City, please coordinate sa inyo nga mga association and co-op, no. And because may mga information ina siya nga ginhatag aton nga LTFRB as to their specific schedule. And also for May 14 na for Iloilo, second district is in Pavia Gym. Kaupod man diri ang pila ka mga LGU sa 3rd district, no, so 3rd district and 2nd district, no, dito sa Pavia Gym. And in may ara kita, no, nga sa 5th district naman niya is in Estancia. And lastly, ang May 16, no, for Antique naman nga province. That Yes. is in EBJ Binirayan, San Jose. Yes. Madalis, may ari diri no nag-comment sa amon nga Facebook page no nga may ara sa mga PUJ drivers nga wala no na-include sa list kag beneficiaries. Ano ang reason sini Ma'am Teres, no? And for those nga di wala gid man no ang pangalan nila sa listahan, diin sila pwede maka-inquire o kung pangayo assistance. Actually, no, LTFRB, ganyan siya because they are the regulatory office, no? So again, as mentioned, halin ini ang aton nga listahan sa central office na Yes. So that means nga ini sila ang listahan kung sa diin na ang listahan nga ini amo ini ang mangalan sa ara sa na rehistro na may ara sila nga permit, no. You also need to check man, no, ang sang inyong nga kaugalingon, especially those sa mga nagapamangkot, no, Yes. how legit, no, kung may ara gid man kamo bala nga mga may prangkisa, may lisensya, no, may permit abi ini, no, gina-regulate abi ini sang LTFRB, no, amo na siya mapamangkot naton if ever, yes, no, may ara man kamo nga mga kooperatiba kung asosasyon, no, mo palapit sa inyong representative, agud nga makipag-angot sila directly sa LTFRB para ma-check ko nga wala ang inyong nga pangalan, no? Yes. But again, no, si DSWD kag ang LTFRB may ara nga help desk gid ya sa aton nga mga payout site. Agud nga mahimo gid sila nga makapamangkot, no? Kag maklaruhan
sa ilang mga palamangkotano, no? Especially sa mga drivers nga wala ang alam nila sa listahan. Yun, sa amon dira no nga Facebook follower no nga nag-comment diri sa amon nga Facebook nga gin-upload man no nga balita, so klaro no ang ang listahan halin sa central office naton of validated list ang LTFRB no ginsumite sa aton nga DSWD. Same man ini I think no during our tricycle drivers month nga halin no sa toda sa aton nga mga local government units ang aton nga listahan. And speaking of tricycle drivers, ma'am, may ara pa bala kita nga nabilin pagid no nga pwede maka-claim nga mga tricycle drivers ang ila nga CRA? Yes, actually, we already reached 95.8, I think 0.8 na, 95.8%, nearly 96% of our target, no, sa tricycle drivers naton. And with that, no, halin last week or sa nililigad nga semana, we already informed our local government unit of finalizing na gid sang mga mabaton pa because of course we cannot wait that long man, no, kasi may mga sunod-sunod gid kita man nga mga activities, no, yes, no, mga payout, especially subong no nagsulod na ang jeepney drivers naton, and we already given enough time for special payouts, no? So may mga special payouts kita nga ginhiwat sa mga nagliligad nga mga inadlaw, and also validate naton, gin-verify naton with our LGU kung ini bala nga mga unpaid or mga unclaimed nga ini maklaim pa bala sila or may chance pa bala nga maklaim nila because we also need to return the budget to the treasury. Ma'am, klaruhon ko lang ha, wala diri nadala subong sa aton ang aton nga mga modern buses nga mga drivers. Yes, well actually according to LTFRB, no, sa nagligad, it's traditional and modernized, no? So depende ina siya. So again, sila ang nag-regulate, no, and sila ang nag-submit man niya ng listahan, no, so to DSWD. Then anyway, they can certify man if they are legit drivers. But the last time we asked if ang modernized, no, jeepney included, so they also informed that it's traditional and modernized. Yun, kay inami na interview kita no nga driver man si Manong no sa traditional jeep and sang aton nga modern bus, no. So lastly na lang siguro Ma'am Teres, no, any reminders, any message sa aton nga mga tagpalamati nga maklaim pa lang no subong nga adlaw kag sa mga masunod inadlaw nga mga benepisyaryo naton? Yes, sa tanan nato nga mga jeepney drivers, no, especially sa maklaim, no, maklaim pa lang subong or sa buwas nga daw sunod nga mga inadlaw kag makadto sa aton mga payout sites, no, siguraduhon gid nga nakakaon kamo antes magkadto sa aton nga payout area, magdala sa inyo tubig because very mainit gid subong ang panahon, no. We need to hydrate ourselves, no, para maiwasan nato ng mga emerhensiya, no. Kag kung may maintenance, siguraduhon nga mainom gid sa inyong maintenance, no, magpati sa mga instructions nga ginahatag sa aton, especially sa aton nga mga kooperatiba kag mga asosasyon, especially sa mga schedule sang payout, no. Good nga mangyan talunsay, no, ang aton nga pag-conduct sang aton nga payout. Kag madasi gid yan, no, the same sa mga payout naton sa buong adlaw, very fast, no, kay madasi gid, no, even sa kadtuan namon earlier, no, in Uton, no, when we arrived pila na lang gid, no, kay may mga naka-schedule man nga mga batches nga on a specific time lang sila makadto. So the same man ang obrahon sa mga next naton nga mga drivers, no, please make sure nga na-check ninyo inyong pangalan sa listahan, no, correct ang mga spelling sini para wala sang aberya, and maghalong gid sa pagkadto sa aton mga payout site. So thank you so much gid Miss Marian sa sininga kahigayonan. Yun, with this Ma'am Teres Feliligase, thank you so much sa time and information ginhatag mo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo halong ma'am, no, sa aton mga paglibot masako-sako ang aton nga regional office subong nga semana. Madam, mga salamat ma'am, maayong hapon. Yes, thank you so much. Mayong hapon, Miss Maya, sa tanan nga nagapamati, nagatanaw sa nga balita sosyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
There you have it mga biyan, si Ma'am Therese Faliligaste, ang atong mga Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. So smooth lang no, according kay Ma'am Therese no, sa isa ka paying venue dira sa Oton. Actually kaina no, pagkagto naton dito mga alas 7 sang aga, ang aton nga mga drivers no early pa nagpadulong dito iban ganit sa ila alas 5 alas 6 gin-check no ang ilang pangalan no kag syempre nagkuha sa nga number nagpila no para magkuha sang number para nga tayo yun ang pag-release. For those no nga nagapamangkot may nag-comment diri actually no hambal naton kaina sa aton nga Facebook kung wala na listaha or madamo pa no nga PUJ wala na dala sa listahan. So klaro mga abyan ang ini nga listahan halin sa central office may mga prangkisa ini sila may mga lisensya. So kung may ara ka mo inquiry no o kung mga reklamo, may help desk kita na ginapahamtang sa aton nga mga paying venue in case no nga wala ang inyo nga pangalan. Philippine Standard Time, las 2:03 sa hapon. Mga abyan, wala nagkikita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Ang iba naton mga abyan, no, ang pag-play naton no, sang mga na-interview naton. Bantayan sa iba nga programa sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Once again, thank you so much kanday Sir Hernani Escolar Jr. Ang aton nga tagpamaba sa DepEd Region 6 and kay Ma'am Therese Faliligaste ang aton mga tagpamaba sa DSWD 6. And of course, thank you sa mga nagatuto, sa mga naglisod sa ila radio sa 585 AM kag sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live. Thank you so much. Thank you man sa among mga katuwang technical. Sa studio, Sir Vermer Aventura kay sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga ben ako na lang gid no, si Marian Grace Erenyata, by the way ha, belated Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, mga mommy, mga mama no. Mga lola naton, si Sir Vermer ginagambal mga lola, plangga niya gid ni ang iyang nga lola. Sa mga soon to be moms, Happy Mother's Day. Abay pa nga everyday no, we will celebrate Mother's Day every day. Pagpadungog naton sa aton nga mga nanay. Ang syempre no, sa mga tita mandira nga nga mga nanay sang ilang nga mga hinablos nagasuporta. Mga biyan, ako na lang gid si Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.